Magandang araw mga idol. Bali dito sa video kong ito ay magre-repair lang ako ng welding machine. So ito yung aking i-repair na welding machine. So the EHEAD2 Genki. So yun yung brand ng welding machine namin. So yung kanyang positive at negative, bali nasunog na siya mga idol. Kasi kung mapapansin nyo mga idol, nasunog na siya. So tinalian lang siya ng alambre. So unsafe na siya sa mga gumagamit. Ngayon, so re-repair ko muna mga idol. So tatanggalin ko muna yung cover mga idol. Ito yung cover. Tapos tatanggalin ko yung alambre. So tinali lang siya ng alambre mga idol para yung kanyang cable ay hindi matanggal. So natanggal ko na yung alambre. So kakalasin ko muna siya mga idol. So sige mga idol. Ayan. Tapos, kailangan mo ng pang-kontra. So, ang tawag dito mga idol, adjustable wrench. Sa mga hindi pa nakakalam. Okay. So, ito is combination wrench. So, pagka ganito mga idol, kung basta-basta natin papaklasin yan, baka mabutol pa. So, mahirapan tayo mga idol. Sa pagkakalas nito mga idol, siyempre, as usual, kapag mga tornilyo is ang pagkakalas is counter clockwise. Ayan. Counter clockwise mga idol. Lagi nyo tandaan yun. Pagkakalas, counter clockwise. Kapag mahigpit naman, siyempre, clockwise. So, ito yung terminal mga idol. Tapos, ito yung kanyang wire. So, nag-init na siya mga idol. So, natanggal. Ayan o, kung mapapansin yung mga idol. Habang tumatagal kasi ito mga idol, umiinit ito. Pag nag-init ito, so, lalambot yung wire, mahatak o matatanggal. Ngayon, ang gagawin ko mga idol, papalitan ko na siya ng bago. Yan. Ay, papalit ko mga idol, siyempre, eto pa rin. Terminal lag. So, papalitan ko muna siya mga idol. Nasa na ba yung cutter blade? Ito. So, sa paggamit ng cutter blade mga idol, siguraduhin nyo na safe kayo ha. So, dapat kapag kayo magtatrabaho sa mga ganitong mga bagay, so ingatan niyo rin yung kaligtasan ninyo. Baka kayo ay banat ang banat, mahiwa yung kamay ninyo o tumalsik yung cutter blade. So dapat nakasalamin din mga idol para naka-save yung ating mata. Baka maputol tong blade, so tumalsik dito. So unahan na natin yung disgrasya. Ayan mga idol, oh. So pinalatan ko lang mga idol. So ito yung luma pa ring wire. Kasi wala pa kaming bago, hindi pa kami nakakabili ng bago kasi medyo may kamahalan to. Tapos mga idol, so ano bang ginagawa kapag ginagamitan ng terminal lag? Siyempre, i-cream. Since wala akong crimper mga idol, so gagamitan ko muna siya dito ng ano. Ito yung gagamitin kong crimper. Tara. So dito siya mga idol.
Yung gagamitin kong crimp air, bali improvise lang siya. So, sa terminal din lang siya ng breaker. So, iipit ko siya dito mga idol. Ayan o. Ayan. Tatanggalin ko muna mga idol. So, ipit ko lang siya dito. Ayan. So, tapos, iipitin ko dito sa gato. Ang tawag dito mga idol, gato ha. Sa mga hindi pa nakakalam. Tapos, siyempre, gagamitan ko ng allen wrench. Tapos, gagamitan ko ng tubo. Para pampahigpit mga idol. So, matigas yan mga idol. Ayan. Ayan o. Ayan. Gagamitan ko na ito. Habang ibig na ibig. Ibig. Gagamitan ko. Ayan. Ayan. So, medyo maluwag pa mga idol. Kaya-kaya pa ng kamay. Ayan o. Kung napapansin nyo, naiipit siya mga idol. Kasi kapag pinugpo ko lang yung mga idol, tumaluwag din yan. Ayan o. So ayan o. Na-trip na siya mga idol. So pagka ganun mga idol, tumutunog na, saka nahihirapan na yung pagbibihit natin. So baka so ayan, okay na yan mga idol. Tapos, ito mga idol, kasunod natin ha. Ayan. So may nakalimutan pala ako mga idol, kakalasog pala to. Kasi hindi ko matatanggal yung ating improvised na crimper. So ang sakit pala mga idol. Ayan o, lupit o. Sobrang lupit niya mga idol o. O. So, parang ginamitan na talaga ng original na crimper. So, ginamit ko, improvised na crimper lang. So, ito naman mga idol, baka sabihin nyo, nagsasayang ako ng terminal. So, ito, ano lang to, napulot ko lang, tinapon na to sa basurahan. Tapos, siyempre lalagyan ko siya ng ano, ng insulation. Rubber insulation. Para kapag dumikit ito sa positive, so wala siyang problema. May protection sa positive. Kasi kapag nagdikit yung positive at negative, mga idol, alam nyo na, mag-short siya. So mag-iinit siya mga idol. Parang babae at lalaki din yan mga idol. Kapag nagdikit, siyempre, tendency niyan, nag-iinit. Ngayon, okay, babalik ko na mga idol ha. Eto mga idol, siyempre sikip na. Ngayon, babawasan ko to. Ayan o, lupit o. Ayan. So, dali na mga idol. So, ito. Lalagay ko yung tornilyo ulit mga idol.
Tapos, siyempre, higpit na natin. Sa pag-higpit mga idol, yung sabi ko nga sa inyo, is clockwise. Yung kanyang pihit. Tapos, kapag ganyan sumusunod mga idol, lalagyan natin ng kontra. Tapos, i-higpitan natin ang bahagya mga idol. Kasi kapag maluwag yan, nagkakaroon ng loose connection. So, kapag nagkaroon ng loose connection, mag-iinit yung terminal. Masusunog siya mga idol. Tapos ito mga idol, ang gagawin ko na lang, so, papalutan ko na lang siya ng copper tape. Para magmukhang bago mga idol. So, ang kagandahan kasi ng rubber tape mga idol, kapag naiinitan to, lalong kumakapit ito sa wire. Hindi katulad ng electrical tape, kapag naiinitan, natatanggal yung pandikit niya. So, yun ang pag... So, napalatan ng konti mga idol. So, lalagyan ko sa mga idol para safe. Ayan, no? Yung lobet, oh. Tapos, ipapalik ko na yung tornilyo. Ayan mga idol, so tapos na yung aking ginawa. So matutuwa na yung mga taga-fabricator nito sa ginawa kong pagpalit ng terminal ng kanilang welding machine. So sana ay may nakuha kayong konting idea sa ginawa kong video. At syempre kung nagustuhan nyo naman po, pwede nyo pong i-like at i-share. At syempre huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe. At maraming salamat kay JP na nag-video sa akin. So, ngaling na siya mga idol. Kanina pa. At ako, pawis na rin sa ginawa kong video. Medyo madali siyang gawin. Pero nahirapan lang ako sa pipihit ng yung aking ginawang improvised na ring pair. So, kung nakita niyo naman, yung terminal lang yung ginawa kong ring pair. So, dapat meron akong hydraulic ring pair. Kasi kapag kadipukpuk lang yan mga idol, hindi tatagal yan mga idol. So, iinit din yan, makakalas din yan. So, posible pang makasunog yung welding machine. So, thank you for watching mga idol.